Ang ugong ng treadmill ang tanging maririnig sa malawak na sala ng mansyon ng mga Pacheco. Ngunit para kay Maria, ang tunog na yon ay parang isang sigaw ng paghihirap. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nagpupunas ng isang mamahaling plorera. Ngunit ang kanyang mga mata ay palihim na nakatuon sa matandang babae na pilit na naglalakad sa ibabaw ng makina. Si Donna Ivone Pacheco na may marupok na mga buto at balat na halos kasing nipis ng papel, ay nakakapit ng mahigpit sa hawakan. Ang kanyang muka ay namumutla at pinagpapawisan. "Faster, Mama! Para yan sa inyo. We need to stimulate your muscles." Malamig na utos ni Paula, ang magandang asawa ng nag-iisang anak ni Donna Ivone. Nakatayo siya sa tabi ng treadmill, nakakrus ang mga braso, ang kanyang mamahaling damit ay walang bahid ng anumang dumi. "Paula, hindi ko na kaya. Pagod na ako." Hirap na sabi ni Donna Ivone. Ang bawat salita ay may kasamang malalim na paghinga. Hindi natinag si Paula. "Huwag matigas ang ulo, Mama. Sabi ng doktor, kailangan nyo ito." Isang kasinungalingan. Alam ni Maria na kasinungalingan iyon. Walang doktor na nagrekomenda nito. Si Paula mismo ang bumili ng treadmill at si Paula mismo ang nagtakda ng bilis, na halos imposible para sa isang 80 taong gulang na matanda. Kumakabog ang dibdib ni Maria. Nais niyang sumigaw. Nais niyang patakbuhin at patayin ang makina. Nais niyang sabihin kay Paula na isa siyang demonyo, ngunit hindi siya makagalaw. Ang takot na mawalan ng trabaho ay parang isang bakal na kamay na pumipigil sa kanya. Paano na ang kanyang anak na pinapaaral? Paano na ang kanyang sariling ina na may sakit sa probinsya? Ang sahod niya dito ang bumubuhay sa kanila. Kaya napayuko na lang siya, nagkunwaring abala sa plorera, at pilit na isinara ang kanyang mga tainga sa hirap na paghingal ni Donna Ivone. Bigla, isang pamilyar na tunog ng sasakyan ang narinig mula sa labas. Si Sir Fernando. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Mabilis na pinatay ni Paula ang treadmill at maingat na inalalayan si Donna Ivone. Ang kanyang boses, na kanina'y sintigas ng yelo, ay biglang naging malambing na parang pulot. "Oh, Mama, you did so well today. I'm so proud of you," sabi niya, habang pinupunasan ng pawis sa noo ng matanda. Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Fernando. Isang matipuno at gwapong lalaki na may ngiti sa mga labi. "My loves," bati niya. Agad siyang hinalikan ni Paula. "Honey, welcome home." Tamang-tama. Katatapos lang ng therapy session ni Mama. Lumapit si Fernando sa kanyang ina at marahang hinaplos ang pisngi nito. "Kumusta po kayo, Ma? Napagod ba kayo?" Sinubukan ni Donna Ivone na magsalita. Ngunit isang matalim na sulyap mula kay Paula ang nagpatahimik sa kanya. Umiling na lang siya. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Salamat sa asawa mo, Fernando. Napakabait niya." Iyon na lang ang lumabas sa bibig ng matanda. Ngumiti ng malapad si Fernando. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal para kay Paula. "Of course, Ma. You have the best wife in the world taking care of you." Naramdaman ni Maria ang isang bagay na bumara sa kanyang lalamunan. Ang pag-ibig ni Sir Fernando para sa kanyang asawa ang siyang kurtinang nagtatago sa kalupitan na nangyayari sa loob ng bahay na ito. At siya, isang hamak na katulong, ay walang kapangyarihan upang hawiin ang kurtinang yon. Gabi na nang matapos ang lahat ng gawain. Habang naglilinis ng kusina, isang mahinang tunog ang kanyang narinig. Isang impit na pag-iyak. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa silid ni Donna Ivone. Bahagyang nakaawang ang pinto. Sumilip siya sa loob at nakita ang matanda. Nakaupo sa gilid ng kanyang kama, ang likod ay nakayukyok at ang mga balikat ay nanginginig. Pumasok si Maria at isinara ang pinto. Lumuhod siya sa harap ng matanda nang hindi nagsasalita. Tumingala si Donna Ivone. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Walang salitang namutawis sa kanila. Hinawakan lang ng matanda ang kamay ni Maria.
mahigpit, puno ng sakit at takot. Doon, sa katahimikan, naramdaman ni Maria ang lahat. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mga mata ni Donna Yvonne, tumama sa kamay ni Maria. Mainit, mabigat. Ilang oras pa ang lumipas, halos hating gabi na, nang maalala ni Maria na kailangan niyang ilabas ang mga basura. Dala-dala ang itim na plastic bag, tahimik siyang lumabas sa pintuan sa likod. Malamig ang hangin. Ang tanging ilaw ay mula sa buwan. Habang papalapit sa gate, narinig niya ang isang boses. Si Ma'am Paula. Nakatayo ito sa ilalim ng isang puno, sa hardin, may kausap sa kanyang cellphone. Nagtago si Maria sa likod ng isang malaking halaman. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit ang tono ng boses ni Paula ay nakakuha ng kanyang atensyon. Wala na ang lambing. Ang naririnig niya ngayon ay purong galit at pagkainip. Oo, alam ko. Konting tiis na lang. Malapit ko nang maipadala ang matanda sa impyernong yon. Nanigas si Maria sa kanyang kinatatayuan. Ang impyernong tinutukoy ni Paula. Iyon ba ang sinasabi nitong mamahaling home for the aged? Pag nangyari yon, nagpatuloy si Paula, ang boses ay puno ng kamandag. Mapapasa atin na ang lahat. Lahat-lahat. Naramdaman ni Maria ang pagbagsak ng malamig na pawis sa kanyang noo. Ang hawak niyang basura ay halos mabitawan niya. Sa sandaling iyon, naunawaan niya ang lahat. Hindi ito simpleng pagmamaltrato. Isa itong plano. Isang masama at sakim na plano. At si Donna Yvonne ay nasa gitna ng smertel na nebespeka. Para kay Fernando, ang umaga ay palaging nagsisimula sa parehong paraan. Sa pagtingin sa mukha ng kanyang asawa habang ito'y natutulog. Ang sikat ng araw na tumatagos sa mamahaling kurtina ay nagbibigay liwanag sa perpektong kutis ni Paula. Payapa. Maganda. Ang babaeng nag-alis sa kanya ng kalungkutan mula nang mamatay ang kanyang ama. Marahan niyang hinaplos ang buhok nito at napangiti siya nang gumalaw ito at idinilat ang mga mata. Good morning, honey. Malamig na bati ni Paula. Ang boses ay bahagyang paos pa. Good morning, sagot ni Fernando at hinalikan ito sa labi. Sa bawat araw na kasama niya si Paula, nararamdaman niya kung gaano siya kaswerte. Bumangon sila at sabay na naghanda para sa araw. Sa ibaba, sa malaking dining hall, nakahanda na ang almusal. Nakaupo na sa kanyang wheelchair si Donna Yvonne at si Maria ay naglalagay ng mga plato sa mesa. Good morning, Ma, bati ni Fernando at hinalikan ang kanyang ina sa noo. Napansin niyang tila pagod ang itsura nito, ngunit isinantabi niya ito. Ganoon naman talaga siguro kapag matanda na. Umupo si Paula sa tabi ng biyenan. Mama, I prepared your favorite mangoes. Hiniwa ko na para hindi kayo mahirapan. Sabi nito sa napakatamis na boses habang inilalapit ang plato kay Donna Yvonne. Pinanood ni Fernando ang eksena. Si Paula na isinuko ang sarili nitong karera bilang isang promising interior designer para lang maalagaan ang kanyang ina. Siya ang perpektong asawa. Ang perpektong manugang. Naalala niya kung paano sila unang nagkakilala. Nasa ospital noon si Donna Yvonne dahil sa isang mild heart attack. Si Paula ang isa sa mga nurse na nag-aasikaso dito. Nakita niya ang dedikasyon nito, ang pagiging maalaga, hindi lang sa kanyang ina, kundi sa lahat ng pasyente. Isang simpleng babae na may malaking puso. Niligawan niya ito hindi dahil sa itsura nito, kundi dahil sa kabutihang nakita niya. At hindi siya nagkamali. Fernando? Honey, are you okay? Naputol ang kanyang pag-iisip. Ah, yes. May naalala lang ako. Ngumiti siya kay Paula. Naalala ko lang kung gaano ako kaswerte sa'yo. Namula si Paula at marahan siyang hinawakan sa kamay. Ang pagmamahal na nakikita niya sa mga mata nito ang nagpapatibay sa kanyang paniniwala na tama ang lahat sa mundo niya. Pagtapos ng almusal, nagpaalam na si Fernando para pumasok sa opisina.
Siya ang CEO ng kanilang kumpanya, isang responsibilidad na minana niya sa kanyang ama. Sa kalagitnaan ng isang meeting, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text mula kay Paula. Honey, kumain ka na ba ng lunch? Don't forget, I love you. Isang simpleng mensahe, pero sapat na para mapangiti siya. Ito ang mga maliliit na bagay na ginagawa ni Paula na nagpapakita kung gaano siya nito kamahal at inaalagaan. Maya-maya, tumawag ang telepono sa kanyang opisina. Ang sekretarya niya ang nasa kabilang linya. Sir, Attorney Sandoval is on the line. He says it's about your mother's last will and testament. Napabuntong hininga si Fernando. Tell him I'm busy. Tawagan na lang niya ako ulit next week. Ilang beses nang tumatawag ang abogado ng pamilya. Gusto nitong pag-usapan ang ilang pagbabago sa ari-arian na gustong gawin ni Donna Yvonne. Ngunit para kay Fernando, hindi ito mahalaga. Si Paula na ang namamahala sa lahat ng gastusin at pangangailangan sa bahay. Nagtitiwala siya dito ng buo. Gabi na nang makauwi si Fernando. Pagod mula sa maghapong trabaho, pero nawala lahat iyon nang makita niyang naghihintay sa kanya si Paula. Welcome home, bati nito. Habang naglalakad sila papasok, nasalubong nila si Maria na tila may gustong sabihin. Huminto ito sa kanilang harapan, nakayuko at tila nag-aalangan. Sir Fernando, Ma'am Paula? Panimula ni Maria. What is it, Maria? Tanong ni Fernando. Sir, si Donna Yvonne po. Parang hindi po maganda ang pakiramdam niya nitong mga nakaraang araw. Palagi po siyang malungkot. Tiningnan ni Fernando si Paula na may bahid ng pag-aalala sa mukha. Pinapainom ko naman siya ng vitamins niya, Maria. At chinecheck ko ang blood pressure niya araw-araw. Malumanay na sabi ni Paula, tila nasasaktan sa suhestyon na hindi niya naalagaan ng maayos ang biyanan. Bumaling si Fernando kay Maria, hindi galit. Ngunit may bahid ng awtoridad sa kanyang boses. Salamat sa pag-aalala, Maria. Pero maswerte si Mama at may asawa akong tulad ni Paula para alagaan siya. Napayuko lalo si Maria. Pasensya na po, sir. At mabilis itong umalis. Inakbayan ni Fernando ang kanyang asawa at sabay silang naglakad. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang mag-alala ni Maria. Siguro ay naninibago lang ito. Ang hindi niya alam, ang mga salitang binitawan niya ay parang isang pader na lalong nagkulong sa kanyang ina sa isang sitwasyong walang sino man ang nakakaalam. Ang mga salitang binitawan ni Sir Fernando ay parang isang pader na humarang sa lahat ng natitirang pag-asa ni Maria. Maswerte si Mama at may asawa akong tulad ni Paula. Para siyang isang multo sa loob ng mansyon, gumagalaw ng walang tunog, naglilinis ng mga bagay na kumikinang ngunit walang buhay. Pakiramdam niya ay siya lang ang nakakakita sa dilim na unti-unting bumabalot sa tahanan ng mga Pacheco. At ang pinakamasakit sa lahat, wala siyang magawa. Sino nga ba naman siya para pakinggan? Isang katulong na anumang oras ay pwedeng palitan. Kinabukasan, lalong naging maingat si Paula sa bawat kilos ni Maria. Habang nag-aayos si Maria ng mga bulaklak sa isang florera sa sala, lumapit si Paula mula sa likod. Maria, sabi nito, ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng panganib. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na ang puting rosas ay dapat nasa gitna? Napatingin si Maria sa ayos ng bulaklak. Halos perpekto na ito, ngunit may isang rosas na bahagyang nasa gilid. Pasensya na po, ma'am. Aayusin ko po. Hinawakan ni Paula ang kanyang balikat. Hindi mahigpit, ngunit sapat na para maramdaman ni Maria ang lamig na nagmumula sa mga daliri nito. Alam mo, Maria, napakaraming gustong magtrabaho dito, bulong ni Paula. Isang pagkakamali lang, kahit gaano kaliit, ay pwedeng maging dahilan para humanap ako ng iba. Naiintindihan mo ba? Tumango si Maria, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ni Paula. Opo, ma'am, naiintindihan ko po. Ang banta ay malinaw. Isang maling galaw,
at mawawala sa kanya ang lahat. Nang hapong yon, tinawag siya ni Paula para tulungan si Donna Yvonne sa banyo. Habang marahan niyang binabasa ang likod ng matanda, napansin niya ang mga pasa sa braso nito, bahagyang natatakpan ng manggas ng duster. Tumingin sa kanya si Donna Yvonne sa pamamagitan ng salamin. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa isang iglap, habang ang tunog ng shower ay lumilikha ng ingay, ibinuka ng matanda ang kanyang bibig. "Mag-ingat ka sa kanya." Halos pabulong na sabi ni Donna Yvonne. Isang kislap ng kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Maria. Hindi siya nagkakamali. Narinig niya ito ng malinaw. Bago pa man siya makasagot, narinig nila ang boses ni Paula mula sa labas ng pinto. "Mama, okay lang ba kayo dyan?" "Okay lang kami, anak." Mabilis na sagot ni Donna Yvonne. Ang boses ay bumalik sa pagiging mahina. Pagtapos bihisan si Donna Yvonne, inalalayan siya ni Maria pabalik sa kanyang silid. Umupo ang matanda sa kanyang paboritong silya, katabi ng isang maliit na mesa kung saan laging nakapatong ang kanyang lumang Biblia. Habang inaayos ni Maria ang kumot sa kandungan ng matanda, sinadya ni Donna Yvonne na itabig ang Biblia. Nahulog ito sa sahig na may malakas na kalabog. "Ay naku," sabi ng matanda. "Ako na po." Mabilis na sabi ni Maria at yumuko para pulutin ito. Habang dinadampot niya ang Biblia, naramdaman niya ang kamay ni Donna Yvonne sa kanyang kamay. Sa ilalim ng aklat, sa pagitan ng kanilang mga palad, may isang maliit at nakatuping papel na ipinasa sa kanya ang matanda. Nagkatinginan sila. Isang tingin na puno ng kahulugan, puno ng panganib. Mabilis na itinago ni Maria ang papel sa kanyang palad at tumayo. Inilapag niya ang Biblia sa mesa na parang walang nangyari. Nagpaalam siya at halos takbuhin ang pasilyo patungo sa kanyang maliit na kwarto sa likod ng bahay. Nang makapasok, isinara niya ang pinto at isinandal ang kanyang likod dito. Ang dibdib ay malakas na kumakabog. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang kapirasong papel. Nakasulat dito, gamit ang garalgal na sulat kamay ng isang matanda, ang 5 salita na nagpabago sa lahat. "Huwag kang maniwala sa nakikita mo." Paulit-ulit itong binasa ni Maria. Hindi pala siya nag-iisa. Alam ni Donna Yvonne. At hindi ito kasing hina ng inaakala ng lahat. Ang kahinaan na ipinapakita niya ay isang sandata. Isang paraan para hindi siya paghinalaan ni Paula. Isang paraan para mabuhay. Sa sandaling iyon, ang takot sa puso ni Maria ay nahaluan ng determinasyon. Kung si Donna Yvonne, sa kabila ng kanyang edad at kalagayan, ay lumalaban ng patago, sino siya para sumuko? Kailangan niya ng ebidensya. Isang bagay na hindi kayang ipagkaila ni Sir Fernando. Isang bagay na wawasak sa perpektong imahe ni Ma'am Paula. Binuksan niya ang kanyang maliit na aparador at kinuha ang isang lumang cellphone. Basag ang screen nito sa isang sulok at luma na ang modelo. Pero gumagana pa ang kamera. Ito lang ang kanyang armas. Kinabukasan, habang naglilinis sa sala, alam na niya ang kanyang gagawin. Oras na para sa therapy session ni Donna Yvonne. Dala-dala ang isang basket ng mga labahin. Maingat na inilagay ni Maria ang kanyang cellphone sa ilalim ng mga damit. Itinayo ito ng bahagya para ang lente ay nakatutok sa kinaroroonan ng treadmill. Inilapag niya ang basket sa isang sulok sa likod ng isang malaking halaman. Tumingin siya sa paligid. Walang tao. Mabilis niyang pinindot ang record button. Bumalik siya sa paglilinis. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa bawat segundo. Pinilit niyang maging normal ang kanyang kilos. Maya-maya pa, pumasok na si Paula, akay-akay si Donna Yvonne. Nagsimula na naman ang kalbaryo, ang pilit na paglalakad, ang hirap na paghinga, ang masasakit na salita ni Paula na bumabalot sa bawat utos. Nakatayo si Maria sa kabilang dulo ng sala, nagpupunas ng bintana, ang kanyang buong katawan ay alerto. Nagdarasal siya na sana ay sapat ang baterya ng kanyang cellphone. Nagdarasal siya
na sana ay walang makapansin. "Ano ba yan, Mama? Ang bagal-bagal nyo," narinig niyang sigaw ni Paula. "Kung ganyan kayo, mas mabuti pa ngang sa home for the aged na lang kayo." Ito na. Ito ang kailangan niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Napahigpit ang hawak niya sa basahan. Kailangan niyang makuha ang cellphone bago pa may makahalata. Dahan-dahan siyang lumakad pabalik sa basket ng mga labahin. Nagkukunwaring may kukunin. Isang hakbang, 2 hakbang. Malapit na siya. Biglang tumahimik ang treadmill. Napahinto si Maria. Tumingin siya. Nakita niyang nakatitig sa kanya si Paula. Ang mga mata nito ay nanliliit, puno ng pagdududa. "Anong ginagawa mo dyan, Maria?" Kasabay ng tanong na yon, naririnig niya ang mga yabag ni Paula na papalapit. Papalapit sa halaman, papalapit sa basket, papalapit sa cellphone na nagre-record ng lahat. Nanigas si Paula. Ang mga mata niya ay naging kasing talim ng kutsilyo habang papalapit siya kay Maria na nakatayo sa tabi ng basket ng mga labahin. 1 metro, kalahating metro. Huminto siya. Ang kanyang anino ay bumalot sa katawan ng katulong. "Anong ginagawa mo dyan, Maria?" Ulit niya. Ang bawat salita ay mabagal at puno ng pagbabanta. Ang takot sa mga mata ni Maria ay hindi maitago. Ngunit sa isang iglap, yumuko ito at may kinuha sa sahig. Isang maliit na puting butones. "Papasensya na po, ma'am," nanginginig na sabi ni Maria. Ipinapakita ang butones sa kanyang palad. "Na nahulog po yata sa isa sa mga polo ni Sir Fernando. Hinahanap ko lang po." Tinitigan ni Paula ang butones. Pagkatapos ay ang mukha ni Maria. Isang perpektong dahilan, masyadong perpekto. Sumulyap siya sa basket, sa tumpok ng mga damit. Ngunit ang paghalongkat doon ay hindi nababagay sa isang tulad niya. "Sa susunod, maging maingat ka," sabi na lang niya at tinalikuran ito. Ngunit habang naglalakad siya palayo, alam niya sa sarili niya. Sinungaling, nararamdaman niya iyon. May mali sa mga kilos ni Maria nitong mga nakaraang araw. Ang dating tagayuko na katulong ay natututo ng tumingin ng diretso. Ang dating tahimik ay mayroon ng mga matang nagmamasid at iyon ang kinatatakutan ni Paula. Pumasok siya sa kanyang silid at isinara ang pinto. Huminga siya ng malalim at napatingin sa kanyang sarili sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay elegante, mayaman at makapangyarihan. Malayo sa payat at marungis na batang si Paula na lumaki sa isang barong-barong na amoy lupa at desperasyon. Naalala niya ang pakiramdam ng gutom, ang kahihiyan sa tuwing pagtitinginan siya ng mga kaklase dahil sa kanyang mga luma at punit na damit. Naalala niya ang kanyang ina na naglalabada buong araw para lang may makain sila hanggang sa mamatay ito sa sakit dahil wala silang pambili ng gamot. Sumumpa siya noon. Habang nakatayo sa ibabaw ng puntod ng kanyang ina, isinumpa niya sa sarili niya. "Hindi na ako babalik sa hirap, kahit anong mangyari, kahit sino pa ang kailangan kong tapakan." At tinupad niya iyon. Ginamit niya ang kanyang ganda at talino. Nag-aral siya para maging nurse, hindi para mag-alaga, kundi para makahanap ng pagkakataon. At dumating ang pagkakataon na yon sa katauhan ni Fernando Pacheco. Ang mansyon na ito, ang mga alahas, ang kapangyarihan, ito ang kanyang tropeo. Ito ang pader na naghihiwalay sa kanya mula sa nakaraan niyang kinasusuklaman. At si Donna Yvonne, ang matandang iyon, ay isang bato sa kanyang sapatos. Isang paalala ng kahinaan na ayaw na niyang maramdaman. Ngayon, ang katulong na si Maria ay isa ng banta. Isang maliit na langgam na maaaring magpabagsak sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Hindi niya ito pwedeng hayaan. Ang pagpapatalsik dito sa isang simpleng dahilan ay hindi sapat. Baka magsumbong pa ito kay Fernando. Kailangan niyang siguraduhin na kapag umalis si Maria, wala na itong mukhang ihaharap kahit kanino. Kailangan niyang wasakin ang kredibilidad nito.
Isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan, isang madilim at perpektong ideya. Pumunta siya sa kanyang walk-in closet at binuksan ang isang maliit na safe na nakatago sa likod ng mga damit. Kinuha niya ang kanyang jewelry box. Maingat niyang pinagmasdan ang mga kumikinang na hiyas. Pinili niya ang isang sing-sing, isang malaking diamante na regalo sa kanya ni Fernando noong kanilang unang anibersaryo. Isang sing-sing na alam niyang kilalang-kilala ng kanyang asawa. Isinara niya ang kanyang palad. Ang lamig ng ginto at bato ay gumuhit sa kanyang balat. Ito ang magiging hatol ni Maria. Kinahapunan, nakita niya ang pagkakataon. Si Maria ay nasa labas, sa likod bahay, nagsasampay ng mga damit. Nakatalikod ito sa kanya, abala sa pag-aayos ng mga basang tuwalya sa sampayan. Mahina pa itong humuhuni ng isang pamilyar na kanta. Parang isang ahas na gumagapang sa damuhan. Tahimik na lumapit si Paula. Hindi siya naramdaman ni Maria. 2 hakbang na lang ang layo niya. Ang bulsa ng apron ni Maria ay bahagyang nakabuka. Sa isang mabilis at sanay na kilos, habang si Maria ay abala sa pag-abot sa dulo ng sampayan. Maingat, ngunit madiin na isinilid ni Paula ang sing-sing sa bulsa nito. Hindi lumingon si Maria, dahan-dahang umatras si Paula. Isang malamig at matagumpay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang patibong ay handa na. Ang kailangan na lang niyang gawin ay isara ito. Ang hapunan ng gabing iyon ay nagsimula tulad ng dati, tahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling plato. Si Fernando ay nagkukwento tungkol sa kanyang araw sa opisina, habang si Paula ay nakikinig na may mga ngiti at paminsan-minsang pagtango. Si Donna Ivone ay kumakain ng dahan-dahan. Ang mga mata ay laging nakayuko. Si Maria naman ay nakatayo sa isang sulok, naghihintay kung may iuutos sila. Sa kalagitnaan ng pagkain, biglang napahinto si Paula. Hinawakan niya ang kanyang kanang kamay, ang kanyang mga daliri ay marahang kinakapa ang kanyang palasingsingan. "Oh my God!" mahinang sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pag-aalala. Agad na napatingin si Fernando. "What's wrong, honey?" "Ang sing-sing ko," sabi ni Paula. Ang boses ay nagsisimula ng manginig. "Yung bigay mo sa akin nung anniversary natin, wala dito." Mabilis niyang tiningnan ang sahig sa paligid ng kanyang upuan. Tumayo siya at kinapakapa ang kanyang damit. Ang kanyang pagkilos ay puno ng papalaking pagkasindak. "Teka, baka naman naiwan mo lang sa kwarto." Pagpapakalma ni Fernando. Tumayo rin siya para tulungan itong maghanap. "Hindi, sigurado akong suot ko ito kaninang umaga." Giit ni Paula. Ang kanyang boses ay may bahid na ng pag-iyak. "Napakahalaga sa akin nun, Fernando. Hahanapin natin, okay? Huwag kang mag-alala." Inutusan ni Fernando ang lahat, pati na ang 2 pang katulong na maghanap. Nagkanya-kanya sila ng punta sa iba't ibang parte ng bahay. Si Maria, na walang kamalay-malay, ay buong pusong tumulong. Tiningnan niya sa ilalim ng mga sofa, sa likod ng mga kurtina, sa bawat sulok na posibleng paglaglagan nito. Makalipas ang halos kalahating oras, bumalik silang lahat sa sala. Walang nakakita. Si Paula ay nakaupo na sa sofa, umiiyak habang inaalo siya ni Fernando. "Napakawalang ingat ko," sabi nito sa pagitan ng mga hikbi. "It's okay. Isang material na bagay lang yon," sabi ni Fernando. Kahit alam ni Maria na napakamahal ng singsing na yon. Biglang tumigil sa pag-iyak si Paula at tumingin kay Maria. Ang tingin niya ay hindi nag-aakusa, kundi puno ng pag-aalangan. "Maria, ikaw ang huling pumasok at naglinis sa kwarto namin kanina, di ba?" Napatango si Maria. "Opo, ma'am." "Please, ayokong mag-isip ng masama," malumanay na sabi ni Paula. "Pero, pwede bang tingnan natin ang mga bulsa mo? Para lang makasiguro tayo." Nanlamig ang buong katawan ni Maria. "Po? Ma'am,
Hinding-hindi ko po magagawa yon. I know. Mabilis na sabi ni Paula. Just check it please, para ma-rule out lang natin. Sa ilalim ng mapanuring tingin ni Sir Fernando, walang nagawa si Maria, kundi kapain ang bulsa ng kanyang apron. Walang laman ng isa. Sa kabila. Naramdaman niya ang isang malamig at matigas na bagay. Kasabay ng pagkunot ng kanyang noo, lumapit si Paula. Hayaan mo, ako na. At bago pa man makapalag si Maria, isinuot ni Paula ang kanyang kamay sa bulsa nito. Dahan-dahan, na parang sa isang slow motion na pelikula, inilabas ni Paula ang kanyang kamay. At doon, sa kanyang palad, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier, ay ang nawawalang singsing na diamante. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Binitawan ni Paula ang singsing na para bang ito'y isang nagbabagang uling. Napasigaw siya ng bahagya at napaatras na tila hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Maria, ang pangalan niya na binigkas ni Sir Fernando ay hindi isang tanong, kundi isang hatol. Napatingin si Maria sa kanyang amo. Ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi galit. Isang bagay na mas masakit. Isang bagay na mas nakamamatay. Disgusto at matinding pagkadismaya. Hindi po sa akin yan, sir. Maniwala po kayo. Nagsusumamong sabi ni Maria. Ang mga luha ay bigla na lang bumuhos mula sa kanyang mga mata. Hindi ko po alam kung paano yan napunta dyan. Sinadya po yan. Tumingin siya kay Donna Yvonne na nasa kanyang wheelchair. Nakita niya ang galit at panginginig sa mga kamay ng matanda, ngunit walang boses na lumalabas sa bibig nito. Enough, Maria. Mahinahon, ngunit may bigat na sabi ni Fernando. Hindi na siya nito tiningnan sa mata. Hindi ko akalain na magagawa mo to, matapos ng lahat ng tiwala na ibinigay namin sa'yo. Sir, parang awa niyo na po. Frame up lang po ito. Hindi po ako magnanakaw. Pagmamakaawa niya, lumuluhod na sa sahig. Ngunit si Fernando ay nakatingin na lamang sa kanyang umiiyak na asawa. Ang desisyon ay nabuo na sa kanyang isipan. Kunin mo na ang mga gamit mo, sabi niya. Ang boses ay walang emosyon. Umalis ka na ngayon din. Walang salita ang makapaglalarawan sa sakit na naramdaman ni Maria. Dinala siya ng 2 security guard palabas. Hawak ang isang maliit na supot kung saan nakalagay ang kanyang iilang damit. Hindi man lang niya nakuha ang kanyang sahod. Nang isara ang mabigat na bakal na gate, ang tunog nito ay parang isang putok ng baril na tumapos sa lahat ng kanyang pag-asa. Nakatayo siya sa labas ng mansyon, sa gitna ng dilim, yakap-yakap ang kanyang sarili. Wala siyang pera, wala siyang trabaho. At ang pinakamasaklap sa lahat, naiwan niya si Donna Yvonne sa kamay ng isang halimaw. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, tumingala siya. Mula sa malayo, nakita niya ang bintana ng silid ni Donna Yvonne. May liwanag doon. At sa likod ng salamin, nakita niya ang anino ng matanda. Nakatayo. Nakatingin sa kanya. Kahit sa dilim at sa layo, naramdaman ni Maria ang mensahe sa mga mata nito. Hindi ito pagsuko. Ito ay isang tahimik na sigaw. Isang pakiusap na huwag siyang bibitaw. Kinabukasan, sinubukan ni Fernando na ibalik sa normal ang lahat. Pumasok siya sa opisina, pinulong ang kanyang mga department head, at pinirmahan ang sandamakmak na papeles. Ngunit mayroong isang tinik na bumaon sa kanyang isipan at hindi niya ito mahugot. Ang imahe ni Maria, ang pag-iyak nito, ang pagluhod, ang mga salitang, frame up lang po ito. Pilit niyang iwinaksi ang isipin. Isang magnanakaw si Maria. Nahuli sa akto. Iyon ang katotohanan. Ngunit bakit? Sa kaibuturan ng kanyang puso, ay may kung anong hindi tama. Bakit parang may isang piraso ng puzzle na hindi bumabagay? Awa lang yan. Bulong niya sa sarili. Naaawa ka lang. Nang umuwi siya ng gabing iyon, sinalubong siya ni Paula ng isang napakatamis na halik. Mas masaya ito kaysa dati, mas malambing.
Ang tahimik ng bahay ngayon. Di ba, honey? Sabi nito habang inaabutan siya ng isang baso ng paborito niyang wine. Wala nang bigat sa pakiramdam. Tumango si Fernando, ngunit hindi niya maramdaman ang katahimikan na sinasabi nito. Ang totoo, ang katahimikan ay tila mas nakakabingi, mas may bigat. Nagpunta siya sa study room para tapusin ang ilang trabaho, ngunit hindi siya makapag-focus. Ang mga numero sa kanyang computer screen ay lumalabo. Ang isip niya ay lumilipad pabalik sa eksena kagabi. Sa takot sa mga mata ni Maria. Sa galit sa mga mata ng kanyang ina. Bigla, naramdaman niya ang isang hindi maipaliwanag na pangangailangan na makita ang kanyang ina. Iniwan niya ang kanyang laptop at tahimik na naglakad patungo sa silid ni Donna Yvonne. Bahagyang nakaawang ang pinto. Pumasok siya at nakita ang kanyang ina na nakaupo sa kanyang silya, nakatingin sa labas ng bintana sa madilim na gabi. Mukha itong mas matanda, mas mahina kaysa dati. Ma, tawag niya. Dahan-dahang lumingon si Donna Yvonne, walang-walang ngiti sa mga labi nito. Fernando, anak. Umupo siya sa isang silya sa tapat nito. Kumusta po kayo? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ng matanda. Buhay pa naman. Isang kirot ang naramdaman ni Fernando sa kanyang dibdib. Ma, tungkol po kay Maria. Huwag na nating pag-usapan ang kawawang bata. Putol ni Donna Yvonne. Sinubukan ni Fernando na maghanap ng ibang sasabihin, ngunit walang lumabas. Katahimikan. Ang mabigat na katahimikan na tila sinasakal siya. Tumayo na si Fernando para umalis. Magpahinga na po kayo, ma. Anak, sandali! Sabi ni Donna Yvonne. Pwede mo bang abutin ang Biblia ko? Gusto kong magbasa. Ang Biblia ay nasa maliit na mesa sa tabi nito. Nang aabutin na sana ito ni Donna Yvonne, nanginginig ang kanyang kamay. Sinadya man o hindi, natabig niya ito. Nahulog ang makapal na aklat sa sahig na gawa sa marmol. Ngunit hindi lang ito ang nahulog. Mula sa pagitan ng mga pahina ng Biblia, isang maliit, luma, at itim na bagay ang lumabas at gumulong sa sahig. Gumawa ng isang kalansing na tunog na umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Yumuko si Fernando para pulutin ang mga ito. Una, ang Biblia. Pagkatapos, ang maliit na bagay. Tinitigan niya ito. Isa itong luma at maliit na cassette tape recorder. Ang klase ng recorder na ginagamit pa noong dekada 90. Nagtatakang tumingin siya sa kanyang ina. Bakit may ganito ang kanyang ina sa loob ng Biblia? Ma, ano po ito? Tumingin ng diretso si Donna Yvonne sa kanyang mga mata. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng bakas ng kahinaan sa mukha nito. Ang nakita ni Fernando ay isang determinasyon na hindi niya pa nakikita kailanman. Ang mga mata nito ay matalas, nagsusumamo, naguutos, mahina, ngunit malinaw ang bawat salita. Ibinuka ni Donna Yvonne ang kanyang bibig. Pakinggan mo, anak, para sa akin. Hawak ni Fernando ang maliit na tape recorder habang nagmamaneho siya palayo sa mansyon. Hindi siya umuwi. Dumiretso siya sa kanyang opisina sa Makati. Gabi na at wala ng tao. Ang katahimikan ng walang laman na gusali ang kailangan niya. Umupo siya sa kanyang malaking leather na upuan sa loob ng kanyang opisina. Isinara niya ang pinto at nilock ito. Sa isang sandali, tinitigan niya lang ang recorder. Isang bahagi ng kanyang isip ang sumisigaw na, huwag itong pakinggan, itapon ito. Kalimutan ang lahat. Dahil alam niya, sa sandaling pindutin niya ang play button, maaaring may isang bagay sa kanyang perpektong mundo ang hindi na maibabalik pa. Ngunit ang imahe ng kanyang ina, ang mga matang nagsusumamo, ang nagtulak sa kanya. Kumuha siya ng isang pares ng earphones, isinaksak ito sa luma ng device at isinuot sa kanyang mga tainga. Huminga siya ng malalim at pinindot niya ang play. Sa una, puro kaluskos lang ang kanyang narinig. Tunog ng tela, ng mahinang pag-ubo. Pagkatapos, isang boses, ang boses na pinakamamahal niya, ang boses ng kanyang asawa.
Faster, Mama. Para yan sa inyo. Malamig. Walang emosyon. Hindi ito ang malambing na boses na naririnig niya araw-araw. Kumunot ang noo ni Fernando. Paula, hindi ko na kaya. Boses iyon ng kanyang ina. Hirap na hirap. Wala akong pakialam kung pagod ka na. Sigaw ni Paula sa recording. Kailangan mong magpalakas para hindi ka maging pabigat sa amin ni Fernando. Sawang-sawa na ako sa pag-aalaga sa isang lumpo. Nanlaki ang mga mata ni Fernando. Napahawak siya sa gilid ng mesa. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis, pabilis ng pabilis sa bawat salitang naririnig niya. Ang recording ay nagpatuloy. Narinig niya ang mga insulto, ang mga banta. Kapag nakuha ko na ang pirma mo sa mga papeles, itatapon kita sa lugar na nararapat sa'yo. Sa isang home for the aged kung saan aamagin ka hanggang sa mamatay ka. Hinugot ni Fernando ang earphones mula sa kanyang tainga na parang napaso. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Hindi ito totoo. Bulong niya sa sarili. Baka edited ito. Baka paninira lang. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili niya, ngunit alam niya ang totoo. Kilala niya ang boses ni Paula at higit sa lahat, naramdaman niya ang takot ng kanyang ina kanina. Sa gitna ng kanyang kalituhan, biglang umilaw ang kanyang cellphone na nakapatong sa mesa. Isang bagong mensahe mula sa hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Walang text, isang video file lang. Nanginginig ang kanyang daliri habang pinipindot ang play. Ang video ay malabo at magalaw sa simula. Kuha mula sa isang nakatagong anggulo sa likod ng isang halaman. Pero malinaw ang nakikita sa gitna. Si Paula at si Donna Ivone sa treadmill. Nakita ni Fernando ang eksaktong nangyayari. Nakita niya kung paano itulak ni Paula ang speed ng machine. Nakita niya kung paano halos madapa ang kanyang ina. At nakita niya ang mukha ni Paula, hindi ang mukha ng anghel na pinakasalan niya, kundi mukha ng isang demonyo na nasisiyahan at arasan sa pagpapahirap. Sa dulo ng video, bago ito naputol, nakita niya si Paula na lumingon. Ang mukha ay puno ng galit, papalapit sa kamera. Bumagsak ang cellphone mula sa kamay ni Fernando. Napayuko siya. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang ulo. Ang sakit ay pisikal. Para siyang sinaksak sa dibdib ng paulit-ulit. Ang babaeng minahal niya. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng buhay ng kanyang ina. Ang babaeng ipinagtanggol niya laban kay Marie. Maria. Biglang bumalik sa kanya ang nangyari kagabi. Ang pagmamakaawa ni Maria. Ang luha nito. Frame up lang po ito. Diyos ko. Impit na sigaw ni Fernando. Anong ginawa ko? Ang singsing, ang pagnanakaw, lahat iyon ay palabas lang. Pinalayas niya ang nag-iisang tao na nagtangkang protektahan ang kanyang ina. Naging kasangkapan siya sa pang-aapi ng sarili niyang asawa. Unti-unting napalitan ng sakit ng isang nag-uumpugang galit. Galit sa kanyang sarili, galit sa kanyang pagkabulag. At higit sa lahat, isang nagbabagang puot para kay Paula. Tumayo siya ng mabilis, dahilan para tumumba ang kanyang upuan. Hinampas niya ang kanyang kamao sa mesa. Napakalakas na halos mabasag ang salamin sa ibabaw nito. Hayop ka, Paula. Gigil na bulong niya. Ang mga luha ng pagsisisi at galit ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Hayop ka. Dinampot niya ang tape recorder at ang kanyang cellphone. Wala nang oras para mag-isip, wala nang oras para sa mga meeting o abogado. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at tumakbo palabas ng opisina. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, puno ng determinasyon. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito. Ang mga ilaw ng kalsada ay parang mga guhit na lang sa kanyang paningin. Isa lang ang nasa isip niya, ang pagtutuos. Hinding-hindi na muling masasaktan ni Paula ang kanyang ina. Pangako niya iyon, kahit na ang kapalit nito ay ang pagguho ng kanyang sariling pamilya. Halos liparin ni Fernando ang distansya mula sa garahe
patungo sa pintuan ng kanilang bahay. Bawat hakbang ay mabigat, puno ng galit, na matagal nang kinikimkim ng kanyang puso nang hindi niya nalalaman. Pagpasok niya, nadatnan niya si Paula sa sala. Nakaupo ito sa sofa, may hawak na fashion magazine at isang baso ng wine. Kampante, elegante, ang larawan ng isang perpektong asawa na walang itinatagong baho. Nang makita siya nito, agad itong tumayo at ngumiti ng matamis. Honey, ang aga mo yata. Hindi ka man lang tumawag. Sana nakapagpa-prepare ako ng special dinner. Maupo ka. Madin na utos ni Fernando. Ang boses niya ay mahina, ngunit may talim na nagpatigil kay Paula sa paglalakad. Nawala ang ngiti sa labi ni Paula. Fernando, may problema ba? Sinabi ko, maupo ka. Sigaw ni Fernando. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, nagpatigil sa lahat ng ginagawa ng mga katulong sa kusina. Dahan-dahang umupo si Paula, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at takot. Honey, tinatakot mo ako? Ano bang nangyayari? Lumapit si Fernando sa mesa sa gitna ng sala. Inilabas niya ang lumang tape recorder at ang kanyang cellphone. Inilapag niya ang mga ito sa harap ni Paula ng padabog. Pakinggan mo yan, utos niya. At panoorin mo to. Pinindot niya ang play sa recorder at sa video ng sabay. Ang sala ay napuno ng boses ni Paula. Ang boses na puno ng lason at pang-aalipusta kay Donna Yvonne. Sa screen ng cellphone, nakita ang malupit na pagtulak niya sa matanda sa treadmill. Namutla si Paula. Ang kulay ng kanyang muka ay naging kasing puti ng papel. Nanginginig ang kanyang mga labi habang nakatingin sa ebidensya ng kanyang kasamaan. Pinatigil ni Fernando ang video. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakabibingi kaysa sa sigawan. Fernando, simula ni Paula, ang boses ay nanginginig. Tumayo siya at akmang hahawakan ang braso ng asawa. Let me explain. Hindi yan totoo. Edited yan. Alam mo naman ang technology ngayon, di ba? Sinisiraan lang ako ni Maria. Gusto niya akong gantihan kasi tinanggal natin siya. Umatras si Fernando, diring-diri sa hawak ng asawa. Huwag na huwag mo akong lulukohin, Paula. Boses mo yan, mukha mo yan. At ang recorder na yan. Galing yan kay Mama. Natigilan si Paula. Kay Mama? Oo, ang babaeng tinawag mong pabigat. Ang babaeng gusto mong itapon sa home for the aged para makuha mo ang lahat ng pera ko. Lumapit si Fernando sa kanya. Ang mga mata ay nagliliyab. Minahal kita, Paula. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Pinagtanggol kita kahit sa sarili kong ina. Pinalayas ko si Maria dahil naniwala ako sa iyo. Tapos ito ang igaganti mo sa akin? Ang sakta ng nanay ko? Nakita ni Paula na wala na siyang lusot. Ang maskara ng pagiging maamong tupa ay dahan-dahang natanggal. Ang takot sa kanyang mukha ay napalitan ng isang bagay na mas madilim. Desperasyon at galit. Oo! Sigaw ni Paula. Oo! Ginawa ko yon, masaya ka na? Napasinghap ang mga katulong na nakasilip mula sa kusina. Bakit, Fernando? Sa tingin mo ba madalian to? Pagpapatuloy ni Paula, ang mga luha ay tumutulo na pero ang boses ay matigas. Araw-araw, nag-aalaga ako ng isang matandang ulyanin. Araw-araw nagtitiis ako sa amoy ng gamot at ihi. Isinuko ko ang buhay ko para maging nurse niya. Walang pumilit sa'yo, Paula. Asawa kita, hindi nurse. Pero yun ang gusto mo, di ba? Isang asawang martir. Isang asawang walang ibang alam gawin kundi pagsilbihan ang pamilya mo. Tumawa siya ng mapakla. At tungkol sa pera? Oo, kailangan ko yon. Ayoko nang bumalik sa hirap, Fernando. Ayoko nang maging basura ulit. Kaya naging halimaw ka? Malamig na tanong ni Fernando. Dahil sa takot mong maghirap, naging mas masahol ka pa sa hayop. Umiling si Fernando. Ang pagkadismaya ay bumalot sa kanyang buong pagkatao. Tinalikuran niya si Paula. Lumayas ka.
Mahina niyang sabi. Ano? Sabi ko lumayas ka sa pamamahay ko. Ngayon din, sigaw ni Fernando. Wala kang dadalhin kahit ano. Kung paano kita nakilala, na walang-wala, ganoon ka rin aalis dito. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Asawa mo ako. Guards! Tawag ni Fernando. Mabilis na pumasok ang dalawang security guard. Kilala nila si Paula bilang ma'am. Kaya nag-alinlangan sila sandali. Ilalabas niyo ang babaeng to? Utos ni Fernando, hindi lumilingon. Wag nang wag niyo siyang papapasukin ulit dito. Hinawakan ng mga guard si Paula sa magkabilang braso. Nagpumiglas ito, sumisigaw, nagwawala. Bitiwan niyo ako. Fernando, mapapatawad mo rin ako. Ginawa ko lang naman to para sa atin. Habang kaladkad siya palabas, ang kanyang mga sigaw ay unti-unting lumalayo. Sa labas ng gate, sa dilim ng gabi, nakatayo si Maria. Pinapasok siya ng kaibigan niyang guard na si Kuya Berting nang sabihin niyang may kailangan siyang ibigay kay Sir Fernando. Hindi niya inakala na ito ang madadatnan niya. Bumukas ang malaking gate at inilabas ng mga guard si Paula. Ang babaeng dati laging nakataas ang noo, puno ng alahas at pabango. Ngayon ay gusot-gusot ang damit, magulo ang buhok, at umiiyak na parang bata. Nang bitawan siya ng mga guard sa semento, napatingala si Paula. At sa liwanag ng poste ng ilaw, nagtama ang paningin nila ni Maria. Napatigil si Paula sa pag-iyak. Tinitigan niya si Maria ng masama. Ang galit sa kanyang mga mata ay parang apoy na hindi namamatay. Si Maria ay hindi umiwas ng tingin. Sa pagkakataong ito, wala nang takot sa kanyang puso. Tiningnan niya si Paula nang may halong awa at dignidad. Nanalo na ang katotohanan. Tumayo si Paula, pinagpag ang kanyang sarili. Kahit na nanginginig ang kanyang mga tuhod, turo niya ang mansyon at pagkatapos ay si Maria. Huwag kayong magpakasaya. Sigaw ni Paula, ang boses ay basag at parang baliw. Babalik ako. Kukunin ko ang lahat ng sa akin. Hindi pa tayo tapos. Tandaan niyo yan. Hindi pa ito tapos. Tumalikod siya at naglakad palayo sa dilim. Ang kanyang anino ay unti-unting nilamon ng gabi. Naiwan si Maria na nakatayo. Habang sa loob ng mansyon, nakita niya sa nakabukas na pinto si Fernando. Nakaluhod ito sa paanan ng wheelchair ni Donna Yvonne. Yakap-yakap ang mga tuhod ng kanyang ina, habang ang matanda ay marahang hinahaplos ang ulo ng kanyang anak. Sa wakas, natapos na rin ang bagyo. Lumipas ang 2 linggo. Sa isang makipot at mataong eskinita sa Tondo, tahimik na nagwawalis si Maria sa tapat ng kanilang maliit na barong-barong. Iba ang hangin dito kumpara sa mansyon ng mga Pacheco. Maingay ang mga kapitbahay, amoy usok ng tambutso at pritong isda, at walang aircon. Pero para kay Maria, mas presko ang hangin dito. Dahil dito, malaya siya. Walang takot. Walang CCTV na nakabantay. Walang Paula na naghihintay ng kanyang pagkakamali. Nay, tapos na po ako mag-aral. Tawag ng kanyang anak na si Jimboy mula sa loob. Napangiti si Maria. Sige anak, maghahain na ako ng tanghalian. Akmang papasok na sana siya nang biglang tumahimik ang buong eskinita. Ang mga kapitbahay na kanina ay nagchichismisan ay napahinto at napatingin sa bukana ng kalsada. Isang itim at makintab na sasakyan ang dahan-dahang pumapasok. Halos sumayad na ang mga gulong sa gilid ng masikip na daan. Kilala ni Maria ang kotseng iyon. Huminto ang sasakyan sa tapat mismo ng bahay niya. Bumukas ang pinto at lumabas si Fernando. Iba ang itsura niya ngayon. Wala na ang mamahaling suit at kurbata. Naka-polo shirt lang ito at maong. At ang mukha niya, wala na ang yabang at autoridad. Mukha siyang pagod, pero maamo. Naglabasan ng mga kapitbahay nagbubulungan. Maria? Bati ni Fernando. Napatigil si Maria, hawak pa rin ang walis tingting. Sir Fernando, pwede ba tayong mag-usap? Kahit saglit lang.
Nag-alinlangan si Maria, pero nakita niya ang sinseridad sa mga mata ng dating amo. Tumango siya at pinapasok ito sa kanilang maliit na sala. Umupo si Fernando sa isang lumang silyang kawayan na tumutunog sa bawat galaw. Tumingin siya sa paligid, sa sira-sirang kisame, sa mga litrato sa dingding, sa payak na pamumuhay ni Maria. "Pasensya na po kayo sa bahay namin, sir. Mainit po dito," nahihiyang sabi ni Maria habang inaabutan siya ng isang baso ng tubig. "Huwag kang humingi ng pasensya, Maria," mabilis na sagot ni Fernando. Kinuha niya ang baso pero hindi uminom. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Maria. "Ako ang dapat humingi ng tawad." Nanatiling tahimik si Maria. "Maling-mali ako." Pagpapatuloy ni Fernando, ang boses ay nababasag. "Nabulag ako ng pagmamahal ko sa asawa ko. Hinayaan kong saktan niya si Mama at hinayaan kong apihin ka niya. Sinira ko ang dangal mo, Maria. At hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko dahil doon." Nakita ni Maria ang pangingilid ng luha sa mga mata ng lalaki. Ang galit na naramdaman niya noong pinalayas siya ay unti-unting nawala, napalitan ng awa at pag-unawa. "Sir," malumanay na sabi ni Maria, "tao lang po tayo, nagkakamali. Ang mahalaga po, nalaman niyo ang totoo at nailigtas niyo si Donna Yvonne." "Si Mama," napangiti ng bahagya si Fernando. "Siya ang nagpumilit na pumunta ako dito. Miss na miss ka na niya," sabi niya. "Ikaw daw ang guardian angel niya." May kinuha si Fernando sa kanyang bulsa, isang puting sobre. "Sulat niya to para sa'yo." Hirap na ang mga kamay niya sa pagsusulat, pero pinilit niyang tapusin yan. Kinuha ni Maria ang sobre, binuksan niya ito at binasa. Ang sulat kamay ay magulo at nanginginig, pero ang mensahe ay malinaw. "Sa aking mahal na Maria, salamat sa pagiging boses ko noong wala akong lakas magsalita. Salamat sa tapang mo. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Huwag mong kakalimutan na isa kang bayani." Bumagsak ang mga luha ni Maria. Niyakap niya ang sulat sa kanyang dibdib. Sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang isa lang siyang hamak na katulong. Pero ang sulat na ito ang nagpatunay na may halaga siya. "Maria," basag ni Fernando sa katahimikan. "Gusto kong bumawi. Bumalik ka na sa amin. Dodoblehin ko ang sweldo mo. Ipapagawa ko ang kwarto mo. Hindi ka na namin tratuhin bilang katulong, kundi parte ng pamilya." Pinunasan ni Maria ang kanyang mga luha. Tumingin siya kay Fernando at pagkatapos ay sa kanyang anak na si Jimboy na nakasilip mula sa kurtina ng kwarto. Umiling siya ng dahan-dahan. "Salamat po, Sir Fernando. Napakalaking tulong po niyan." Simula niya. "Pero, hindi na po ako babalik." Nagulat si Fernando. "Bakit? Dahil ba galit ka pa rin?" "Hindi po, sir. Napatawad ko na po kayo," paliwanag ni Maria nang may tatag sa boses. "Pero ang sakit po ng naranasan ko sa bahay niyo, nandoon pa rin. Sa tuwing makikita ko ang sulok kung saan nilagay ni Ma'am Paula ang singsing, maaalala ko lang po ang pakiramdam na parang kriminal ako." Huminga siya ng malalim. "Gusto ko po ng panibagong simula. Isang lugar kung saan wala akong takot." Natahimik si Fernando. Naintindihan. Nakita niya ang dignidad ni Maria. Hindi nito kailangan ng awa niya. Kailangan nito ng respeto. Tumango si Fernando at tumayo. "Naiintindihan ko, Maria, at nirerespeto ko ang desisyon mo." Akala ni Maria ay aalis na ito, pero may kinuha ulit si Fernando sa kanyang bulsa. Isang calling card. "Kung ayaw mo nang maging katulong sa bahay ko, tanggapin mo ito," sabi ni Fernando habang inaabot ang card. Tiningnan ito ni Maria. May pangalan ng isang malaking kumpanya at isang address. "Pagmamay-ari ng kaibigan ko ang catering business na yan. Naghahanap sila ng mga tao na pwedeng i-train para maging supervisor. Nakita ko kung paano ka mag-asikaso, Maria. Matalino ka at tapat. Sayang ang galing mo kung sa paglilinis lang mauubos." Napatingin si Maria kay Fernando, gulat na gulat.
Hindi ito limos, diin ni Fernando. Isang oportunidad ito para sa'yo at para sa anak mo. Tinitigan ni Maria ang card. Supervisor, siya? Kunin mo, Maria. Nakangiting sabi ni Fernando. Magsimula ka ulit. Pero sa pagkakataong ito, hindi bilang isang alila na nakayuko, kundi bilang isang babaeng may sariling kakayahan. Tahimik sa loob ng library ng mansyon. Dati, ang katahimikang ito ay nakakabingi kay Fernando. Parang may kulang, parang may tinatago. Pero ngayon, payapa na ito. Amoy luma at amoy libro. Hawak niya ang isang maliit na kwaderno na may kulay asul na pabalat. Ito ang diary ni Donna Yvonne. Binasa niya ang huling entry bago mangyari ang lahat ng gulo. Pagod na ako. Masakit ang mga buto ko sa kakalakad sa makinang yon. Pero mas masakit makita si Fernando na niloloko ng asawa niya. Titiisin ko na lang ang sakit ng katawan. Huwag lang mawasak ang puso ng anak ko. Napapikit si Fernando. Isinara niya ang kwaderno at inilapag sa mesa. Ang bigat sa dibdib niya ay nandoon pa rin. Ang pagsisisi na hindi niya agad nakita ang sakripisyo ng ina. Pero kasabay ng bigat na yon ay ang pangako. Ang pangakong hindi na mauulit ang nakaraan. Tumayo siya at lumabas papunta sa hardin. Ang sikat ng araw ay mainit sa balat, pero presko ang hangin. Sa gitna ng hardin, sa ilalim ng malabay na puno ng mangga, nakaupo si Donna Yvonne. Hindi na sa wheelchair, kundi sa isang garden chair. May hawak itong tasa ng tsa at nakatingin sa mga namumulaklak na orchids. Ma, tawag ni Fernando. Lumingon si Donna Yvonne. Ang pisngi niya ay may kulay na ulit. Ang mga mata niya ay buhay na buhay, malayo sa mga matang takot at luhaan noong mga nakaraang buwan. Anak, halika. Ang ganda ng mga bulaklak ngayon. Nakangiting bati nito. Umupo si Fernando sa tabi niya. Ininom niyo na po ba ang gamot niyo? Oo naman. Ang higpit kaya ng bagong nurse na kinuha mo, biro ng matanda. Daig pa si Hitler. Nagtawanan silang dalawa. Isang tawa na magaan, walang halong pag-aalala. Sa gitna ng kwentuhan, tumunog ang cellphone ni Fernando. Nakita niya ang pangalan sa screen. Attorney Sandoval. Tumayo siya sandali at lumayo ng kaunti. Hello, attorney? Fernando. Seryosong boses ng abogado sa kabilang linya. Lumabas na ang desisyon ng korte. The annulment is granted. At dahil sa prenuptial agreement at sa ebidensya ng pang-aabuso, walang makukuha si Paula kahit isang sentimo. Nakahinga ng maluwag si Fernando. Salamat, attorney. Tapos na rin. May isa pa, dagdag ng abogado. Sinubukan niyang mag-apela, pero nang makita ng judge ang video, wala na siyang nagawa. Huling balita ko, bumalik siya sa probinsya nila. Walang-wala. Ibinaba ni Fernando ang telepono. Wala siyang naramdamang tuwa sa pagbagsak ni Paula. Wala ring awa. Ang naramdaman lang niya ay kalayaan. Ang kabanatang yon ng buhay niya ay tuluyan ng nagsara. Kinahapunan, kinailangan ni Fernando na lumabas para sa isang meeting. Habang binabaybay ng kanyang sasakyan ng EDSA, napadaan siya sa isang bagong bukas na events place. Kutsinang Pinoy Catering Services. Napabagal ang takbo ng sasakyan ni Fernando. Sa malaking salaming bintana ng establishment, nakita niya ang isang pamilyar na figura. Si Maria. Nakauniforme ito ng pang-supervisor, kulay asul at malinis na malinis. May hawak siyang clipboard at nagtuturo sa ilang mga staff. Seryoso ang mukha niya, puno ng kumpiyansa at autoridad. Maya-maya, may sinabi ang isang staff na nagpatawa kay Maria. Tumawa siya. Isang tawa na hindi kailanman nakita ni Fernando noong katulong pa ito sa mansyon. Nakataas ang kanyang noo, diretso ang tindig. Hindi na siya ang dating Maria na laging nakayuko at takot magkamali. Siya na ngayon si Maria na may sariling pangarap, may sariling boses, at may sariling kinabukasan. Napangiti si Fernando. Hindi na siya bumaba para bumati.
Sapat na ang nakita niya. Pinaandar niya ulit ang sasakyan, pabalik sa mansyon, pabalik sa kanyang ina. Pagdating niya sa bahay, naabutan niya si Donna Ivone sa sala. Tinitingnan ang isang lumang photo album. "Tingnan mo ito, anak," turo ni Donna Ivone sa isang litrato kung saan bata pa si Fernando, nakasakay sa balikat ng kanyang yumaong ama. "Ang saya natin dito." Umupo si Fernando sa sahig, sa paanan ng kanyang ina, at ipinatong ang ulo sa kandungan nito. "Ma," bulong niya. "Bakit, anak?" "Salamat," sabi ni Fernando, habang hinahaplos ng ina ang kanyang buhok. "Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin. Salamat dahil tinuruan mo akong makita ang totoo." Ngumiti si Donna Ivone at hinalikan ang tuktok ng ulo ng anak. Ang pagmamahal, anak, ay hindi bulag. Minsan, nagkakamali tayo ng tinitignan. Pero ang puso ang laging nakakaalam ng totoo. Sa labas, lumulubog na ang araw, nag-iiwan ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Ang mansyon ng mga Pacheco, na dati puno ng mga anino at lihim, ay napuno na ngayon ng mainit na liwanag. Natutunan ni Fernando na ang tunay na yaman ay hindi ang laki ng bahay o ang dami ng pera sa bangko. Ang tunay na yaman ay ang kapayapaan ng kalooban at ang pagkakaroon ng mga taong handang ipaglaban ka at handang patawarin ka sa kabila ng lahat. At sa isang lugar sa Maynila, si Maria ay umuwi sa kanyang pamilya. Pagod pero masaya. Dala ang dangal na kailanman ay hindi na muling maagaw ni numan.